Showbiz fanatics, Alden Richards abay agad na kinontra ang ilan sa mga lumabas mula sa isang psychic patungkol sa kanilang dalawa ni Miss Catherine Bernardo. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. Trending at pinag-uusapan ngayon ang ilan sa mga pinakabago na isa sa mga inilabas ng kampo ni Miss Catherine Bernardo sa kanya pong bagong endorsement na Real Me, no? Sinasabi nga dito na talagang napakaganda ng aura ni Miss Catherine Bernardo dito po sa nasabing endorsement na ito. At isa siya sa talagang masasabi na lagi po siyang kinukuha kahit ano pa mang brand at pinagkakatiwalaan ng ilang mga products dito sa Pilipinas. Kasi nga naman nakabase po yan din of course sa kanya pong popularity at the same time sa magandang imahe na to bilang isang endorser. Kumbaga lahat ng qualities ng pagiging isang good endorser and ambassador ng isang produkto ay nasa kanya. Ganon din naman, trending din po ang photos na ito na inyong nakikita po ngayon. So nakita ko po yung actual video nito at ito po ay tinatawag na artificial or AI yan. Artificial na po siya na videos na ginawa para po talagang mapakita na parang nagharap silang dalawa tas nagyakapan, pero yun po AI yun ha, wag po kayo masyadong maniniwala dun. So anyways, narito na nga ang ilan sa mga kontra na ginawa po ni Mr. Alden Richards dun po sa mga lumabas na mga negatibong bagay na lumabas patungkol sa kanilang dalawa mula sa isang psychic na in-interview ni Mr. OG Diaz. Panoorin natin to. Mas nakilala namin yung isa't isa, and at the same time parang you really get to know the person once you get to work with her in a setup na matagal magkasama. Na-interview nga si Mr. Alden Richards doon po sa set ng Pulang Araw kung saan naroroon ng 24 oras at tinanong siya patungkol sa mga experience niya dito po sa nasabing katatapos lang na taping or shooting ng Hello Love Again. Inamin niya dito na talagang naging emotional siya nung nalaman niya na tapos na nga, it's a wrap, na tapos na yung kanilang taping kasi parang para sa kanya ang bilis-bilis ng panahon, ang bilis-bilis ng oras, natapos na ng ganon-ganon lang. Biruin ninyo ha, sa dami-dami po ng mga projects na ginawa ni Mr. Alden Richards, dito lang siya sa pelikula na to naging emosyonal. Ngayon, dahil po dito, may mga naglabasan din po na mga balita na tungkol naman dito kay Alden Richards sa isa pong psychic na mas kilala bilang si Jay Costura. Sabi niya po doon sa kanya pong statement na parang magiging off ang tambalan nila. Ang energy nila ay magkasalungat po, hindi talaga magtatagal. No, dahil po dito, marami pong mga Katden fans ang nag-alala, marami mga Katden fans ang talaga naman nagtatanong at nag-i-email, nagme-message sa comment section patungkol po dito. Kasi lahat po yan, hinulaan binigyan niya yung kanyang hula patungkol dito. Kung babalikan po natin, tas nagbigay din siya dito kay sa Katniel, sabi niya, he will try to do everything to bounce back. Maging together sila ni Kat. I can feel it na mahal pa rin niya si Kat. Ibig sabihin, sinasabi niya na si Daniel lang ang nagmamahal, hindi si Catherine. So, pag po pinuntahan niyo po yung channel niya si Jay Costura, meron po siya yung kasagsagan ng hiwalayan ng Katniel. Meron po siyang hinula sa Katniel. Sinabi niya na magkakabalikan daw si Catherine at si Mr. Daniel Padilla na hindi naman nangyari. So ano pong aasahan natin? Once hiningyan siya ng statement patungkol po sa Katden, no? Ang magiging siya, firm siya doon sa hula niya na magkakaroon ng comeback ang Katniel. Kasi nga naman masisira siya sa publiko kapag hindi nangyari yon. Yung kanyang credibility bilang isang psychic ay masisira. Kaya hanggang sa ngayon, ganun pa rin, puro negatibo pa rin ang sinasabi niya towards Katden. Pero syempre, bilang tayo na mga nakikinig, hindi po natin maiiwasan na maapektuhan, 'di ba? Pero katulad na lagi natin sinasabi, lahat po 'yon hula lang. Wala naman pong power 'yun sa tao Nasa tao na lang 'yung kung paniniwalaan mo.
So kayo po, ano pong saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below. And for that, narito naman ang ilan sa mga reaksyon at komento po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Magbasa tayo. Sabi ni Mr. Renato Sayan, Miss Dareds, I have seen on X so many resibo. Pinakita ang mukha nung nakarelasyon ni Daniel Padilla. Even if sila na ni Kat during the time, way back 2014 pa, up to 2016. Then recently about Andrea, sikat sa showbiz industry ang pamilya ni Girl. At dalawa ate ni Girl ay famous actress. But I just read the comments and wala ako sa posisyon dumagdag pa sa comments issue. Bahala sila doon. Yung conversation ni Daniel at yung Girl nilabas na din. Solid yung evidence talaga. Bardagulan ni sila doon. Basta ako happy ako for Kat din. At wala akong pake about sa cheating issue na yan ni Daniel. Ay true, 'di ba? Alam niyo po, kahit po naman ilabas nila ng ilabas yan, kung talagang mananahimik pa rin naman talaga si Miss Catherine with regards to that. Ano maganda kay Catherine? Nasaktan man siya, ang dami lumalabas sa mga issue, pero never po siyang magsasalita against Daniel. Basta ang sinabi niya lang dun sa kanyang breakup post na nagpasalamat siya kay Daniel for 11 years, no, na naging masaya siya. At syempre, alam natin na minahal naman talaga niya ng todo si Daniel dahil mula pagkabata hanggang nagka right age na siya, talagang si Daniel ang kasama niya. So, ano man yung mga issue nila, yaan nyo na sila at wag na kayo makasali sa mga bardagulan nila dahil para po talagang sila na lang talagang mag-away-away. Sabi ni Miss Rutanyag, hindi naman siguro dapat isisi kay Alden na kung bakit mas mataas ang rating ng Batang Quiapo. Aminin po natin sa hindi, ang mga Pinoy hindi mahilig manood tungkol sa kasaysayan ng bansa, lalo na't Gen Z na ngayon, at magkaiba naman ang tema ng Batang Quiapo sa Pulang Araw. Ginawa naman siguro lahat ni Alden para maibigay sa Pulang Araw ang kanyang kakayahan. Sadyang hindi lang lahat ng Pinoy mahilig manood sa mga kasaysayan ng Pilipinas, at noong araw kawawa naman si Alden. Totoo naman, 'di ba? Parang ang cringe lang na bakit kay Alden Richards yung sisi. May title pa nga yung article na nare-red flag na raw si Alden. Tsaka sa panahon ngayon, kahit hindi po napaka-undeniable or in denial na lang talaga yung mga network ngayon na umiere pa, na talagang malakas ang television, hindi na po, dahil mas pinipili ng mga advertisers na mag-place ng ads sa mga social media. Ngayon po talaga yung focus ng lahat ng mga Pinoy at lahat ng mga netizen. Sabi niya, kawawa naman si Alden, kitang-kita niya naman ang effort niya. Kahit halos wala na siyang pahinga, pinapriority pa niya ang Pulang Araw. Bakit hindi sila magkaroon ng evaluation para makita nila kung may kakulangan ba sa storya? Marami dapat i-consider. Nandyan ang director, scriptwriter, sound effect, yung location ng shoot, etc. Huwag nilang isisi lahat kay Alden. Tama naman. And of course, sabi na Ma'am si Vicky Paradina, ayaw nila kay Sanya ng mga Aldenatics. Huwag nang ipilit ng GMA. Sana wala na lang kapareha si Alden Kapulang Araw. Sabi naman ni Mr. Dan Vergara, gusto ng mga bata yung Batang Quiapo kasi title pa lang. Title pa lang may bata na, 'di ba? You make sense. May sense naman sinabi ni Mr. Dan Vergara na kaya paborito ng mga bata kasi Bata Quiapo. Ayun. So, thank you so much. And sabi ni Ma'am si Conchita Verde, yes, buong talento po buhos ni Alden. Naku, ang GMA sobrang ginagamit si Mr. Alden dahil nauna sa Netflix, which mean pinakamalakas si Alden sa masa. Saan pala ang ibang stars nila maliban ni Alden? Batang Quiapo ay sobrang kilala na sa TV dahil sa naunang sequel. Alam nyo po, pag malalim like history ang mga kwento po ay di masyadong mabenta dahil sa sinusundan lamang ng mga writers ang nararapat ma-portray ng isang aktor. GMA po, dagdagan nyo na lang ibang karakter maliban kay Alden. Hindi niya gaya ng ABS, sobra-sobra na talents ang gagaling kahit hindi. Ayun, tama po, di ba? Parang pag sa ABS-CBN talaga, di kalibre. Sabi ni Miss Kielmin,
Di dapat ikumpara ang Pulang Araw at Batang Quiapo. Ang Batang Quiapo matagal na at ilang taon na ika-ere na compared sa Pulang Araw na bago pa lang at dapat may healthy competition walang sisihan. True. Ba? Hindi naman lang kay Alden Richards sa kasalalay lahat yan. Marami naman po talagang mga stars na nandoon. Sabi ni Miss Evangeline, malakas lang naman ang Pulang Araw dahil sa Netflix. Syempre, pag napanood, wala nang manonood. Tama. Sabi ni Ma'am Norma, tama ka Miss Darreds, di naman dapat isisi kay Alden. Magaling na artista si Alden, ginagawa niya ang abot ng kanyang kakayanan. And then sabi ni Mr. Dan Vergara, Pulang Araw the best. O, diba? Nanonood pa rin naman, may mga nanonood pa rin naman. Pero hindi ganon kasing dami nang meron po sa Batang Quiapo. Kasi sa Batang Quiapo lahat eh. Yung audience nila, captured audience, mula bata hanggang matanda. Kasi mga matatanda, alam nila na history po talaga ng FPJ yun eh. Sabi ni Josepa Canlas, bihira lang mga kami manood ng GMA kundi kay Alden Richards. Di kami manonood sa GMA. Hindi patas ang GMA. Sa Netflix na lang kami nag-watch ng Pulang Araw. And of course, sabi ni Miss Mary, kung mag-iisip lang po tayo sa Pulang Araw, makasaysayin yung kabila naman walang laman kung hindi barilan at puro sindikato, kaya dapat tayo alamin natin ang kwento noon. May katwiran din naman si Miss Mary, pero syempre at the end of the day tanging ang mga viewers pa rin ang magde-decide kung ano yung mas alam nilang mas nai-entertain sila. Kahit gustuhin man natin na manood sila ng Pulang Araw, pero kung hindi yun talaga yung ano nila eh, choice nila eh, hindi talaga yun yung decision nila, sila pa rin ang magde-decide, diba? So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!